Kaya naman nabanggit ito ni PRRD. Tingnan niyo po, sabi niya. PRRD ayaw umuwi hangga't si Marcos Jr. pa ang pangulo. Alam mo, parang sinasabi ni PRRD rito, nandidiri ako sa'yo, Bongbong Marcos. Sa sobrang nakakadiri ka, ayaw ko nang umuwi. Kasi tingnan nyo, kung ikaw ay kinulong sa ibang bansa, kahit anong mangyari, first priority mo, makawala ka doon, makaalis ka doon sa kulungan sa ibang bansa at dalhin ka sa Pilipinas. Diba? Yan ang instinct eh. Sana makapag-ano ko, diba? Makapag-bail ako, makauwi ako sa pamilya ko, sa ano ko. Diba? Sinong nakakulong sa ibang bansa na ayaw umuwi? Si PRRD lang. Bakit? Sobrang nakakadiri itong administrasyon ni Bongbong Marcos. Yan ay pagsasabi, walang mangyayari sa Pilipinas hangga't nakaupo si Bongbong Marcos. Isipin mo, may adik na presidente. Anong mangyayari sa Pilipinas? Kaya naunawaan ko kahit mahirap nakakulong sa ibang bansa. Yung nakakulong ka na lang, mahirap na. Yung nasa ibang bansa ka pa, mas mahirap. Pero mas gugustuhin niya pa yun kaysa kay Bong makauwi dito sa panunungkulan ni Bongbong. Sabi niya, dito lang daw muna siya hanggat si Bangag pa ang presidente. Ngayon, tanong, sinungaling ba si PRRD na bangag si Bongbong Marcos? Ayan po, napakaliwanag. Diba? Antimano, hindi namin sinuportahan si Sara nung tumakbo silang tandem nitong si Bongbong at saka si Sara. Alam nyo kung bakit? Alam na namin, sinabi na ni PRRD, bangag yan. 3 years after, pinatunayan mismo ng kapatid niya, bangag si Bongbong Marcos. And until now, ayaw magpa-drug test. Kaya doon pa lang kitang-kita na natin na talagang addict talaga to si Bongbong Marcos. Kita niyo yung gulong nangyayari? Nakawan, pinsan niya, anak niya, pork barrel kings, 2 sekretary, magkapatid nakaupo. Ganyan po ang pangunguna ng isang bangag. Nakakatakot po, no? And I really don't know paano magsusurvive ang Pilipinas. Ako'y naniniwala sa milagro. Sa milagro na lang talaga tayo aasa na may Panginoon na masusurvive natin ang ganitong klaseng presidente ng 3 taon pa. Ang nakakatakot dito, eto, may usapin. Hindi bababayad si Bongbong Marcos. Dahil alam niya, kaliwat kanan ang kaso niya. Remember, ako sa tingin ko, na nasa Cabral files yan. Hindi malayo sa katotohanan yun. Hindi malayo sa katotohanan na nakinabang siya dito sa Ghost Projects. Mananagot at mananagot ng todo to si Bongbong Marcos. Next po tayo. Ito, taas ang kamay ng mga taga-UAE. Sabi, Philippines, President Marcos Jr. courts investors with business pitch ahead of UAE trip. So sa madaling salita, naghahanap ng mga investor sa UAE. Ito si Bongbong. Adik ka ba? Yung mga taga-UAE mag-i-invest sa atin. Alam mo bang ang ganda dyan sa UAE? Talagang maraming mga investor nagpupunta sa UAE. Bakit? Mapayapa. Bakit? Walang tax. Bakit? Mababa. Walang korupsyon.
Sa Pilipinas, ang taas ng tax, pati kuryente natin. Kaya nga sabi ko, maganda itong panukala ni Chis Escudero na alisan ng VAT ang kuryente nang bumaba naman. Isa tayo sa pinakamataas na tax. Isa tayo sa pinakamataas na kuryente. Oh, paano ka mag-iengganyo ng mga negosyante rito? Isa tayo sa mga, um, pinakamalala ang korapsyon, under the table. So kung ikaw, meron kang kapasidad magnegosyo sa UAE, magninegosyo ka pa ba sa Pilipinas? Hindi na, oy. Ang daming lagayan, ang mahal ng kuryente, ang mahal ng negosyo. Unstable ang Pilipinas. Magninegosyo ka pa sa Pilipinas? Hindi na. Alam mo sa katunayan marami akong kakilala, ito, gustong magnegosyo sa UAE. Dahil very promising ang negosyo dun. Kaya nga sabi ko, "Bongbong, adik ka ba talaga? Sinong loko-loko na magninegosyo galing dun, 'di dun na." Yung mga galing nga dito gusto magnegosyo dun, eh. Tapos sila magpaninegosyo sa Pilipinas. Adik lang, 'di ba? Ang labo, eh. Kaya nga, alam mo, hindi mo makukuha sa ganyan 'yan. Punta ka rito, hindi nga natin alam na baka mamaya, nagtatago na ng pera 'to si Bongbong dun. Puwede niyang itago, hindi ko alam kung puwede niya itago sa bangko, pero marami talaga puwedeng magdala ng pera dun. Magdala ka ng pera dun, magnegosyo ka. Hindi ko alam what is the real purpose of Bongbong Marcos in going there. Hindi para kumuha, ang tagal na niyang nagta-travel, 'di ba? Pagkapasok pa lang niya as president, the get go, travel dito, travel dito, travel dito. Nagkukuha siya ng investor. Meron ba nag-invest galing ibang bansa? Wala, wala. Hmm. Kaya sabi nung iba, baka parang pumunta ro'n nagtangay lang ng pera. Possibility 'yan sa UAE. Madali ang money laundering diyan, maganda ang negosyo. Ha? Hindi ko sinasabi for a fact na talagang nagtago si Bongbong ng pera diyan. But it's a possible, reason kung bakit siya punta ng punta, bakit siya labas ng labas ng bansa at bakit siya nagpunta ng UAE. Pustahan tayo, wala namang makukuhang investor 'yan 'no. Sabi ko, loko-loko ka ba? Kung may capacity ka mag-invest sa UAE, bakit pa sa Pinas? I'm talking about reality lang. Hmm. Next po tayo. Eto po, obserbahan niyo po itong bus. Obserbahan niyo lang po. Oh. Anong napapansin niyo sa bus? Sige nga, tingnan niyo anong napapansin niyo sa bus. Tingnan niyo lang mabuti siya. Observe lang. Kita niyo? Nakita niyo, nakita niyo? Kita niyo, ang itim ng usok. Yung bus, bulok-bulok na. Okey? Hindi nga natin alam, ito lang ang issue diyan para sa'kin. Paano nakakakuha ng rehistro 'yan? 'Di ba pagka magrerehistro ka, may smoke belching test, 'di ba? May test po lahat, signal light niyo, che-checkin, kondisyon. Itsura pa lang, bubulok-bulok na, 'di ba? Isipin mo ang daming strain niyan. Ang tanong, nache-check ba? Sige, sino may sasakyan dito na nasa Pilipinas, 'pag nagpaparehistro kayo,
Meron ba kayong nakikita ng mga bus na chine-check ang bus? May nakikita ba kayo na chine-check ang mga truck? Bakit puro kotse lang ang chine-check? Bakit puro motor lang? Bakit walang truck, walang ano, pinupuntahan sila sa kanilang lugar? May special treatment? O hindi talaga chine-check yang bus? Alam nyo, kung chine-check nyo ang mga kotse, dapat mas checkin nyo ang mga bus. Kasi napakadelikado niyan. Ilan na po ang na-involve sa kalsada na aksidente dahil ang truck o ang bus nalaglag sa bangin dahil nawala ng preno. Kinaladkad ilang sasakyan dahil nawala ng preno. Ilan na po ang involved na driver na gumagamit ng shabu pag nagda-drive. Dapat po maghigpit. Alam niyo kung bakit ko inaano to? Kasi maraming kargang pasahero. At hindi lang po iisa usually ang bus company. Hindi lang isa ang kanilang bus. So kung ang isang bus ay ganyan, karamihan ng bus niyan ganyan din. So ibig sabihin, lalo maraming madidisgrasya. At napakalaki ng disgrasya pag ang na-involve bus. Kahit truck. Kasi kakalad ka rin, maraming mai-involve na sasakyan. Yung weight lang nila is enough na maraming pataying tao. Isipin nyo. Kaya dapat ito talagang pagtuunan din ng pansin ng gobyerno. Ito binigyan kong pansin dahil may nagbigay sa akin ng coach. Napaka-delikado niyan. Tinignan ko, na totoo, hindi lang delikado dahil sa aksidente. Kahit sa gabi yan diba? Kung usukan ka ng ganyan, maglalabo ang paningin mo. At sa kalusugan, masama yan. Kung sana patas lang naman tayo. Kaya dapat checkin nyo to. Ayusin lang po natin. Ito, kung di ako nagkakamali, itong bus na ito parang ano to parang ito yung SM Yulo na ginagawa dahil sa pagkalagpas ng Calax, paakyat ko ng Tagaytay. Okay, so maganda pa naman ang hangin dyan sa Tagaytay. Huwag mo nang sana walang ganyan. But anyway, ayusin nyo po yan kung sino man ang involved dyan, hindi ko po kayo titigilan. Ako po ay magbabantay. So sana itong bus company na to, ayusin nyo yan. Okay, hanggang dyan lang po ang ating vlog ngayon. Sana po doon sa mga hindi pa po natin subscriber, sana po ay mag-subscribe po kayo and mapanood nyo, masubaybayan nyo ang aking mga vlog simula hanggang sa huli. Pero napaka-importante ng inyong like. Importante po yun. Maraming salamat po. God bless everyone. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan.
sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banatersang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang halong